Kumusta mga ka-islaw? Welcome na naman sa ating panibagong vlog at sa ating panibagong pagmomotor. Ngayong araw ay magra-riding impression tayo sa Yamaha YTX 125. Itong Yamaha YTX 125 mga ka-isla ay bagong-bago lang to, bagong labas sa kasa. Itong Yamaha YTX na pula. Ang Yamaha YTX nga pala mga ka-isla ay naka-reverse shifting. So, hindi kagaya sa Bajaj, sa Barako, and Supremo. So, ito yung literal na kapag nag-upshifting ka, iyong gear position mo is upshift din. Kapag nagda-downshift ka, iyong gear position mo is nagda-downshift din. So, kapag ikaw ay nagmamaneho ng Supremo, Barako, and Bajaj, at binaniho mo tong YTX 125, ay mapapanibago ka sa kanyang gear pattern. So, yun yung kaibahan ng YTX sa ibang mga pan-tricycle model mga kaisla. Ang advantage naman nito is maganda to for sidecar uses kasi yung gear pattern niya is maganda. And then sa performance, first gear, okay naman yung hatak ng motor na ito. So, nadibago lang ako sa kanyang makina. Mabibrate yung makina ng YTX 125. So, well, subukan natin to sa mahababang biyahe mga kaisla. So, samahan niyo ako natin itong busisiin and sa performance ng motor na ito. Second gear, okay rin din. Okay lang din yung second gear niya. So, may hatak. May hatak din second gear mga kaisla. So, okay na okay yung second gear nito. So, yung first gear lang yung medyo mabibrate yung makina. So, second gear, okay, smooth naman. So, try natin ni third gear to mga kaisla. Third gear, ito sobrang smooth ng third gear niya mga kaisla. Yun, sobrang smooth ng third gear ng Yamaha YTX 125. So, okay na okay. So, wala akong masabi sa kanyang gear pattern o sa kanyang performance when it comes sa second gear and third gear. Sa first gear lang talaga medyo yung makina niya is mababibrate. And then sa fourth gear, ito yung sobrang smooth na mga kaisla. Yung naka fourth gear ka na. So, overall, sa kanyang gear shifting power ratio ay okay yung ang motor na ito. So, sa kanyang handling naman mga kaisla, so maganda tong Yamaha YTX mga kaisla kasi yung tangke niya is malaki. Ay grip mo talaga yung paa mo dito. Tapos yung handling niya is maganda din. So, relax body position ang handling mo dito. Yung upo mo nito ay relax na relax. So, kung i-compare ko to sa ibang motor, sa Bajaj, sa Supremo, and din sa Barako, ang sasabi ko lang dito is maganda yung riding posture mo sa YTX 125 or yung riding position mo sa motor na itong mga kaisla, and relaxed driving position ang Yamaha YTX compare sa ibang motor sa Barako, sa Supremo, and din sa Bajaj. Nag-grip mo talaga yung paa mo sa kanyang tangke kasi yung tangke niya ay malaki. So sa power naman, sa power delivery, yung masasabi ko kanina, yung sa first gear lang medyo mabibrate yung kanyang makina. So unlike sa ibang motor sa Bajaj, Supremo, Barako, yung first gear nila is smooth. So ito sa YTX medyo mabibrate yung makina sa first gear. I don't know kung sa akin lang to nangyari, sa iba na may-ari ng YTX dyan, comment down below naman ang yung experience sa motor na ito. Yung sa akin lang kanina, yung pagpa-first gear ko, medyo mabibrate yung engine ng YTX. Yung second gear to fourth gear ay smooth naman. So, comment lang down below yung mga kaisla yung mga riding experience nyo sa YTX 125 at pag-usapan natin sa comment section. So, okay naman yung riding performance nito mga kaisla, wala din naman masabi. Mamaya daan natin to sa medyo
lubak-lubak na kalsada. Ito nga lang yung suspension niya mga kaisla ay matigas. So kasi nga naka dual shock suspension pa rin ito sa likod o naka double shock ang motor na ito. So kapag for single usage lang mga kaisla, I suggest na tanggalin mo yung isang suspension kasi matigas talaga ang suspension ng YTX and naka dual suspension pa sa likod. So sa front suspension naman, so okay naman yung front suspension niya. So malambot. Kapag lagyan naman to ng sidecar, I suggest din na patigasin yung front suspension sa harap. So yung front suspension sa likod ay matigas kasi nga naka double shock ito. So tanggalin nyo na lang kapag for single usage ang motor na ito. So mga kaisla, yung handling niya, so nasyak ako sa motor na ito. So parang big bike feel yung handling ng motor. So hindi kagaya sa ibang mga motor na na-test ride natin sa Bajaj, sa Supremo and Barako. Ito, so sobrang ganda ng handling. Ito yung nabiliban ko sa YTX, yung handling niya, yung riding posture ng motor. So okay, good na good sa akin to. So yun nga lang yung medyo downside ko yung sa kanyang engine. So medyo matakaw din ito mga kaisla kumonsumo ng gasolina, although kwanto ang tawag nito, although naka super gas saver ito, pero i-compare mo sa Bajaj, i-compare mo sa Honda, and mas matakaw pa rin ng YTX compare sa dalawa, sa TMX 125 and sa Bajaj 125. So good na good ang motor na ito mga kaisla for tricycle usage, pang lagyan mo ito ng sidecar, pang tricycle, pang business. So ang Yamaha YTX is the one of my recommend ko sa inyo pagdating sa kanyang klaseng motor. Pero kapag single usage ka, ay suggest na magbadya ka or mag TMX 125 kasi yung suspension niya sa likod ay medyo matigas, din sa harap naman is masyadong malambot, hindi yung balance yung suspension ba. So ang labas tuloy ay parang umaalog yung buong katawan mo. Pero may remedy naman ito mga kaisla. Tanggalin mo yung isang shock sa likod para mas lumambot or magiging smooth yung suspension, pumantay sa harap. So dito mga kaisla, liko tayo dito sa iskina kasi meron dito rough road, semi rough road lang mga kaisla kasi wala talagang rough road. Tapos umaambo na dito, umaambo na yung kalangitan yun. Okay naman siya sa mga kaisla, yung lagal suspension talaga is matigas, parang binabayo yung katawan mo nito kapag dumadaan ka sa mga malubak-lubak na kalsada. Makita nyo naman sa video yung alog ng ating camera. So matigas talaga yung suspension niya mga kaisla. Yung sa harap wala naman masabi kasi malambot yung sarap na suspension, yung sa likod lang talaga matigas. So naka dual shock pa din kasi ito, so hindi natin to matatry kapag naka single shock. So sa mga YTX owner dyan, i-comment down below naman inyong mga experience mga kaisla sa suspension sa inyong mga motor. Yung tinanggal nyo na yung isang shock, ano nga bang difference ng suspension, may nabago nga ba or wala. So dito mga kaisla medyo umaambon na yung kalangitan, check na ulan pa ata to. So tara, patuloy pa natin yung ating ride test impression mga kaisla sa motor na ito. So para sa akin naman mga kaisla, when it comes sa kanyang performance, sa power output, sa power delivery, ay okay lang din. Kung i-range ko to sa 1 to 10, nasa 8 yung points ko nito. Hindi may, kasi meron na sa mga downsides sa mga motor sa YTX kasi nakamaniw din ako ng ibang mga motor. So ito nga lang yung kuhaan ko sa kanya, yung downside ko sa motor na ito, medyo masyadong ma-vibrate yung makina, tapos medyo maingay yung makina ng YTX compare sa ibang motor. So it comes naman sa kanyang presyo mga kaisla, sa price ng motor.
ay mura lang to, 50 plus ang Yamaha YTX. Meron ka ng Yamaha YTX compare naman sa ibang motor, sa Bajaj TMX, and then sa ibang 125cc na motor is mas mura itong Yamaha YTX compare sa dalawa. So dito ay umuulan na talaga. Patay, masisira yung camera natin ito. So mamaya-maya hanap tayo ng pwesto na pwede nating itigil yung motor natin. So meron pa din ditong mga rough road mga ka-islag, mga off-road. So subukan natin to, yung suspension na naman niya. Hindi tayo nadala. Yun lang masabi ko mga isla, yung sa harap is malambot yung suspension ng motor, pero sa likod ay matigas. Accepted naman to sa akin mga isla, kasi naka dual shock din kasi ang Yamaha YTX. Expected na yan na matigas yung suspension. So yun nga lang, hindi pa natin ito na-try, natanggalan natin yung suspension ng isa sa likod. So yung mga YTX owner dyan na ating mga followers and then subscriber, so comment down below naman yung mga experience mga kaysa sa Yamaha YTX. Ano yung riding experience nyo, yung performance ng makina, paki-comment down below. Kaya bis sa aking experience mga kaisla, when it comes sa kanyang performance ng makina is sakto lang yung performance ng makina na i-offer ng Yamaha YTX. So para sa akin, goods na goods ito for sidecar usage. Itong Yamaha YTX for single usage lang naman, hindi ko masyado may recommend to sa inyo. Pero kung hanap kayo ng murang motor, ito yung Yamaha YTX ang ma-recommend ko siya, kasi mura to mga kaisla. Mas mura pa to compare sa Bajaj and din sa TMX 125. When it comes sa performance, kung i-compare natin yung tatlong motor, itong TMX, Bajaj and din YTX, so nasa average ang performance ng Yamaha YTX kung i-compare natin sa tatlong motor, based on my personal opinion mga kaisla, no? Kasi sa pagmamaneho ko sa motor na ito. And then kung naghanap kayo ng murang motor nga, ito yung ma-recommend ko sa inyo. Balakas talaga ang ulan dito sa ating area, so magpasilong muna tayo, or sisilong muna tayo dito mga kaisla. Ito atin tong yan yung design and function ng motor. When it comes sa kanyang design mga kaisla, ang Yamaha YTX ay naka retro classic design. Yung kanyang headlight is rounded mga kaisla. Yung signal light is bulb type, tail light is bulb type. Yung signal light niya is bulb type din, and then rounded yung shape niya. So gustong gusto ko tong klaseng mga headlight mga kaisla, yung rounded headlight sa pan-tricycle model. So my final thought sa motor na ito, so okay ang motor na ito for tricycle usage mga kaisla, dahil nga sa kanyang gear pattern, swak na swak for tricycle usage ang kanyang klaseng mga gear pattern mga kaisla. And then meron din siyang passenger carrier footrest na mahaba. So goods na goods na to for gagamitin mo to pang habal-habal mga kaisla. Check na swak ang Yamaha YTX 125. And then mura lang din ito mga kaisla. Ito yung marirecommend ko kapag naghanap ka ng murang motor na pan-tricycle. So kayo mga kaisla, no, yung riding experience nyo sa motor na ito, paki-comment down below lamang yung mga sagot mga kaisla, at ating pag-usapan sa comment section. So that's all for this vlog mga kaisla. Once again, this is Motor sa Isla. Nagpayamang no na mag-amping kanunayo gigumangin no labaw sa tanan. Ride safe always. Peace. Bye-bye. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and
for the